maisip ano po, yung kwento sa Bible patungkol sa napakaraming tao na kailangan pakainin ng Panginoon at ang meron lamang 5 tinapay at 2 isda. Pero ginamit ng Panginoon yon para, hindi lang para pakainin sila, kundi para ipayag sa kanila, lalo na sa mga disciples, kung gaano kamakapangyarihan ng Panginoon. At anumang bagay po ang ating ginagawa basta para sa Panginoon ay importanteng gawain. Sa Old Testament, meron. Yung mga gumagawa ng temple, nasira po kasi yung templo ni Solomon, sinira ng mga kaaway nila. Ang ganda nun. Kung nagbasa kayo ng Bible, minsan sa preaching nababanggit, napakaganda ng temple na yan. Kaso nasira no? Pero after so many years, binalik sila ng Panginoon sa lupain nila at kailangan sila magtayo ng temple. Yung natayo na nila yung pundasyon, masaya yung mga kabataan, masaya. Hey, temple na tayo ulit. Pero yung mga matanda, umiyak. Kasi alam nila yung comparison. Kumpara mo to sa temple ni Solomon, parang walang-wala talaga to. Sabi ng Bible, hindi mo na malaman kung ano yung iyak sa katuwaan kasi magkahalo. So malakas umiyak yung mga matatanda. But in-encourage sila ng Panginoon na wala maliit na bagay, basta para sa Panginoon yan. Basta ginagawa natin para sa Panginoon. So tayo po ngayon dadako sa bahagi ng ating pagsamba na kung saan ay, ito, ang gandang opportunity. Sumamba tayo kanina, inaawit natin yung mga bagay patungkol sa Panginoon, yung kalooban niya para sa atin. Ngayon, sasamba tayo, pamagitan po ng pagkapahalaga sa salita ng Diyos. At maraming paraan para maipakita natin ang pagkapahalaga natin dito. Isa na doon, yung tayo po'y sumubaybay, tayo po'y makinig ng mabuti. At meron tayong utos sa Bible na mahalin natin ang ating Diyos ng ating buong pag-iisip. Isa itong application na gagamitin ko yung isip ko para mahalin ko ang Panginoon. So alam ko, iba sa atin, makapagod tayo, o maybe napuyat kayo dahil may kailangan gawin or galing kayo sa sakit, or may sakit kayo, yung mga nasa online natin, may mga sakit, iba. But we pray na maging opportunity po ito para mapakita ang pagkapahalaga sa Diyos, pamagitan ng pagkapahalaga sa Kanya mga sinabi. So buksan po natin ang ating Bible sa sandali lang po. Sandali, nawala po yung aking notes. Sandali lamang po. 1 Corinthians chapter 7 verses 1 to 5. 1 Corinthians, sa bandang gitna yan, Brad, sa bandang gitna. Kasi nagamit ko na yung mga text na yun eh. Hindi ko yata nalagay. Sorry. 1 Corinthians 7, 1 to 5. At ito po ay instruction ni Apostle Paul at ng Panginoon, of course. Para po ito sa mga tanong nila o mga bagay na hindi nila naintindihan noon. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at basahin po natin ang God's Word. Ito po ay ilan lamang talata kaya samahan niyo na po ako sa lahat. Ano po? 1 Corinthians 7, 1 to 5. Basahin po natin. Lahat po tayo sa lahat ng talata. Handa, basa. Ngayon, tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo, mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Subalit dahil sa mga nangyayaring paikiapid, ang bawat lalaki magkaroon ng kanyang sariling asawa at bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito. Gayon din naman ang babae sa kanyang asawa. Sapagkat ang babae ay walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa. At gayon din ang lalaki ay walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Panghuli, huwag paktain ang isa't isa, maliban kung pagsunduan ng ilang panahon upang maiukol ang mga sarili sa pananalangin. At pagkatapos ay muli kayong magsama, baka kayo ituksoin ni Satanas dahil sa kakulangan ng pag-ipigil sa sarili. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming mga salitang binasa. Ganon din po ang pangangaral, O Diyos. Kausapin niyo po kami at tulungan kami maging alerto, Panginoon, at alalahanin namin na bahagi po ito ng aming pagsamba sa iyo, pag-ibigay galang sa iyo sa pamamagitan po ng pagpapahalaga sa iyo po mga salita. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po yung mga kaupo. Siguro napanood yun na rin ng maiksing video patungkol sa dalawang tao na ang ginagawa po nila ay sila po ay naglilipat ng mga kasangkapan sa bahay. Sa eksenang napanood ko, nililipat nila yung sofa. So, ang eksena, nasun sila sa gitna ng pinto, so kalahati ng sopa nakalabas, kalahati na sa loob. At sila po'y nahihirapan maglipat ng sopa. Ang tagal-tagal na naglilipat ng sopa. Nagtataka sila, bakit ang hirap nito? Ba't parang ang bigat-bigat nito? Nung binuhat natin doon, hanggang lang. Sabi niya, bakit kaya ang hirap ilabas nito? Narinig nung isa, sabi, ilalabas ba ito? Akala niya mapasok. Kaya pala sila nahihirapan, Kasi isa, humihila pa loob, isa naman humihila palabas. So, magkaiba sila ng purpose. Yung isa, dapat lalabas natin to, Ang hirap-hirap. Isa naman, pinapasok sa bahay. So, because nagkaiba sila ng purpose, hindi nila magawa-gawa yung dapat nilang gawin. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po, ang ating pong Panginoon, siya po ang siya po ang may idea ng marriage. At noong tinaguyod po ng Panginoon ng marriage, ay meron po siyang mga purpose dito, mga layunin po dito. At kung tayo po mga kapatid ay hindi natin ito malalaman or kung malaman man natin ay hindi natin sundin, hindi po natin magagawa ang kalooban ng Diyos para sa ating mga marriage. Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para tayo po ay gumawa ng sarili po nating mga layunin para sa ating pamilya. Kundi meron pong kalooban ng Panginoon para sa atin. At in some ways, hindi ba tayo natutuwa dito na hindi na tayo kailangang mag-brainstorming, Ano ba dapat natin gawin bilang pamilya? I understand, yung mga maliliit na bagay siguro, pwede yon. Pero as far as yung pinaka-purpose, pinaka-layunin ng pamilya natin, pinaka-mission ng pamilya, maliwanag yun sa Bible. Ginawa na ng Panginoon para sa atin yan. Ang kailangan natin gawin, alamin yung mga iyon, at atin pong sa biyaya ng Diyos ay gawin. Ang ating pong tema, nagsimula po tayo last week, mga kapatid, tignan po natin, Ang ating pong tema, ayan po, sundin ang mga layunin ng Diyos para sa marriage. May mga purposes po ang Panginoon. Sa mga may asawa na po ngayon, kailangan po nating mag-review, o ma-remind, ano ba ang dahilan? Bakit ako bakit po ako may asawa, Ano bang dapat namin gagawin? Sa mga naman, mga binata at dalaga, na maybe malamang kalooban ng Diyos sa inyo, kayo po yung magkaroon ng sarili nyong pamilya, ay magandang alam nyo na ito. Di ba? Si Noah, hindi siya nagsimula na magtayo ng ark nung umulan na. Tara, magtayo na tayo, maambo na. Ay, pinagandaan yan, So, kayo din, mga kabataan, maybe inisip nyo, Pastor, teenager pa lang ako. Kasama natin yung mga bata ngayon dito sa Sunday School, You're never too young to know ano bang kalooban ng Diyos sa akin for marriage. And maybe at this point, di pa natin to magamit kasi wala naman tayong asawa. But maybe we can advise other people, kagaya natin mga kabataan. Okay? So, follow God's purposes for marriage. Nakita natin, tignan po natin yung ating first point last time. Ang ating first point last time, ang isa po sa mga purpose ng Panginoon sa marriage, napakaganda, ay yung magkaroon po tayo ng makakasama sa buhay. Ang tawag doon ay companionship. Sabi ng Panginoon, di ba, nung ginawa po niya si Adan, it is not good, hindi mabuti sa lalaki ang nag-iisa. So, kaya gumawa ng si Eve, kaya ginawa si Eve, companionship yon.
Companionship saan? Para may makasama, point A, sa buhay, di ba? For life. Ano? And also, point B, companionship for serving God. Kasi di ba po, hindi lang naman po kasama si Eva, kundi siya po'y katuwang. Alam niyo po yun, siya po ay katuwang, sa English po ay helper. Kapag sinabing katuwang o helper, ikaw po yung magiging assistant, para magawa ang isang bagay. At nakita natin last time na bago po ginawa si Eva, sinabi ng Bible na inutusan ng Panginoon si Adan para po mangasiwa sa hardin. At para masigurado na hindi kakainin yung puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. So in other words, tinawag ng Panginoon si Adan para sumunod sa Panginoon. At ginawa ngayon si Eva, anong maitutulong ni Eva? Tutulungan niya ang kanyang asawa, si Adan, na gawin ang kalooban ng Diyos, na maglingkod sa Panginoon. So kaya sinasabi natin na, pag mag-aasawa ka, huwag mo lang isipin na, gusto ko kasi para may kasama ko sa buhay. Kundi para may kasama ka naglilingkod sa Panginoon. Ayun yun. Sa mga hindi nakapakinig ng message, na-upload natin yan sa Spotify, pwede kayo makinig. But now, punta tayo ngayon sa mga susunod na puntos. At gusto kong tingnan natin, isa sa mga mahirap na i-translate. Ang ating Old Testament ay binigay sa atin ng Diyos. Gamit po yung salita ng mga Hudyo, Hebrew language. Kaya ang challenge minsan, siyempre sa pag-translate. Halimbawa sa English o Tagalog. Pero karaniwan, madali lang, malinaw naman yan. Pero may mga pagkakataon na parang hirap mag-translate from Hebrew papunta sa English or sa Tagalog. Isa sa mga passages na yon ay Malakay 2, verse 15. Wala dyan, kapatid. Kasi nilagay ko sa PowerPoint yun. Kung meron kayong Bible, yan. Ito, galing yan po sa Lumang ang Biblia. Kung meron kayong Bible na hindi Lumang ang Biblia, makikita ninyo. At kung meron kayong kakainan sa tablet nyo, sa phone ninyo, para makita nyo ang iba't ibang salin ng isang verse, makikita nyo na walang magkaparehas sa kanila. Okay ba? So dahil po yun sa mga salita na pwedeng i-translate ng ganito, pwede rin ng ganyan. So anyway, hindi naman ibig sabihin ito na hindi natin malalaman talaga ibig sabihin ng buong Bible. May mga pagkakataon lang na ganyan. At kapag may mga ganyan, wala naman pong epekto yan sa kabuuang teachings ng Bible. So, tingnan po natin dito. Ang context natin dito ay, basahin muna natin. Sabi dyan, at di baga, ayan sa mga lumang Bible yan, di baga. At di baga siya ay gumawa, God, ng isa. Okay, so isa sa mga challenges, ano ba yung isa na yan? Gumawa ng isa, bagaman siya may labis ng espiritu, another challenge, ano ba yung spirit? Holy Spirit, human spirit, God's creation of soul, mga ganon. So di ba gumawa siya ng isa, bagaman siya may labis na espiritu. At bakit isa? Okay, that's probably, tumutukoy po yan sa pagiging isa in terms of marriage. Alam naman natin yan sa Bible, di ba po? Sa Genesis pa lang, chapter 1, nakita na natin na chapter 2, na yung dalaway naging isa. Di ba? Dalaway naging isa yung pag-asawa. Sabi rito, at bakit isa? Kanyang hinahanap ang lahing makadiyos. Bakit ang design ng Panginoon sa marriage ay magkaroon ng unity? At walang ibang kasama doon. Kasi sabi dito, hinahanap ng Diyos ang lahing makadiyos. So ipinapahiwatig na isa sa mga layunin ng marriage, bakit mag-asawa, ay para po makapag-iwan ang mag-asawa ng isang lahi na may takot sa Diyos. So, kapag ikay mag-aasawa, isa sa mga layunin mo ay kapag wala na kami, makapag-iwan kami ng mga anak o mga apo na may takot sa Diyos at kung ano ang ginawa naming pagmamahal sa Diyos, pagsamba sa Diyos, pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay ipagpatuloy nila o higitan pa nila. Ang tuloy po natin pagbabasa.
So ito na yung application, yun lang yung part na medyo mahirap talaga, no? So kung naman ang ibig sabihin nun, ito ang application din, no? Kaya ingatan ninyo ang inyong kalooban. At huwag nang manglilo. Alam niyo ba yung ng lilo? Ibig sabihin magtaksil. You know? Laban sa asawa ng kanyang kabataan. Okay? So yung mga unang sinabi ay para mapalalanan ng mga bawat may asawa na huwag magtaksil sa kanilang mga asawa. Ngayon, tignan niyo po yung context nito, no? Andiyan sa ating, Malakay 2:14. Tignan natin yan. Punta na tayo dyan. Malakay 2:14. So, ito pong 14, ito po yung verse bago dun sa binasa natin kanina. Dito po sa Malakay chapter 2, sinasabi ng Panginoon na ayoko na ng mga handog nyo. Na dumating sila sa point na naghahandog sila pero wala ang puso nila ron. At sabi ng Panginoon, ayoko na ng mga inahandog ninyo dahil sa pinupuno nyo ng luha yung aking mga altar. Yung mga tao dito po, very interesting yung Malakay kasi nilagay din po sa Malakay, hindi lang yung akusasyon ng Diyos sa kanila, kayo ganito, kayo ganyan. Nilagay din dito yung mga pagsagot ng mga tao, yung pangatwiran ng mga tao, yung pagbaliwala ng mga tao, pag-challenge ng mga tao sa sinasabi ng Diyos laban sa kanila. Tingnan niyo po sa verse 14. Ito yung naging response nila nung sinabi ng Diyos na ayoko na ng mga offerings nyo kasi pinupuno nyo ng luha ng altar, dambana. Ngayon may inyong sinabi, sa anong dahilan? Para mo nasabi yan? Hindi mo sabihin mo sa Panginoon yan. Sinabi ng Diyos sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay saksi. Sa pagitan mo, pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan. So, ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, ang Diyos po, tinitignan ang buhay ng mag-asawa. Hindi lang sa araw ng kasal, saksi ang Diyos, kundi sa bawat sandali ng buhay ng mag-asawa, nakasubaybay ang Panginoon. Nalalaman ng Diyos kung ano ang estado ng inyong relasyon bilang mag-asawa. Sabi rito, ang Panginoon ng saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng kataksilan. Na dito po yung mga Israelites na lalaki, sila po nagkakaroon po ng adultery, nag-commit sila ng adultery. At may instances po na sa mga sa mga hindi Israelites. Sabi dito na ginawa mo ng kataksilan, bagamat siya inyong kasama, reminds us of katuwang, at iyong asawa, sa pamamagitan ng tipan. Paano masasabi, ano ba ang pinaka-importanting bahagi ng kasal? Ano ang pinaka-importanting bahagi ng wedding? Siguro sa mga bisita, reception. Pero sa mag-asawa, ang pinaka-importanting bahagi ay yung pagkapalitan po nila ng pangako sa isa't isa. Yun. Kaya pag meron tayong mga nagkakasal, may lisensya pa ako, pinapalala ko sa kanila, okay, you be concerned, sige, sa mga bagay na, mga detalye, pero at the end of the day, ang pinakamahalaga talaga, yung marriage vows, yung pagkapalitan nyo ng pangako sa isa't isa. Diba? So, yun ang pagtuunan nyo ng pansin. So, sabi ng Panginoon, gusto kong magkaroon kayo ng ng godly heritage in the context na merong unfaithfulness. Hindi kayo dapat unfaithful sa asawa nyo. Bakit? Kasi ang disenyo ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon, sa pamamagitan ng mag-asawa, magkaroon ng susunod na makadiyos na lahi. So, point number 2, ano ang layunin ng Panginoon sa buhay may asawa o sa pag-aasawa? Establishing a godly heritage. Pagkataguyod ng makadiyos na salin lahi. Hindi ko alam kung iniisip nyo to nung kayo nag-asawa. But, ito po ang isa sa mga layunin ng Panginoon. So, bigyan natin ang application na. Alam niyo po na, kita niyo po yung context nung sinabi na gusto ng Diyos ng godly heritage, mag-iwan ng godly, makadiyos na lahi ang mag-asawa. Ang context doon, kaya, dapat maging tapat kayo sa isa't isa. Kaya dapat ang relasyon ninyo ay maging maayos. Yung tinutupad ninyo ang ipinangako nyo sa isa't isa nung kayo ay nagsumpaan sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao.
Mga kapatid, alam nyo, yung wedding, hindi lang po yan legal contract. Kasi ano yun may pananagutan tayo sa batas, di ba? Pwede kang mahabla pag nag-asawa ka pa na isa, tapos buhay pa yung asawa mo eh. Pero ito po yung una sa lahat din ating mo pananagutan sa harapan ng Panginoon. Ano? At sa lahat ng nandun, nakarinig ng ating, opo, tinatanggap ko po. Ano? Ang buhay po ng mga magulang ay meron pong malaking epekto sa spiritual life ng mga anak. Nakita niyo yung connection? Huwag kayong maghiwalay. Huwag kayong maging taksil sa asawa ninyo. Kasi purpose ng Panginoon, godly heritage. You see? Bakit ganoon? Ibig sabihin, yung pag-iwalay ng mag-asawa, yung pagtataksil ng isang asawa sa kanyang asawa, may epekto yun sa buhay ng mga anak. May epekto yun sa layunin na mag-iwan na makadiyos na lahi sa linlahi. Now, positively, meron din, di ba? Kung mag-asawa kayo, nagmamahalan kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon, may impluwensya rin yun sa inyong mga anak. Ano? So, panawagan sa mga may asawa. Kayo po ay, mahalin nyo ang isa't isa, maging tapat kayo at galangin nyo ang isa't isa. Siyempre, dali yan ang kalooban ng Panginoon sa atin, pero hindi lang yun, alang-alang din sa ating mga anak. Kasi hindi mo maiwasan. Sino bang laging kasama niyan sa bahay? Di ba? Sino ba lalapitan niya mga anak natin pag may kailangan sila? Sino yung lagi nilang naririnig sa bahay? Ano? Mga kapatid, ang mga anak po ay nagdurusa kapag ang mga magulang po ay hindi nagmamahalan sa isa't isa o hindi nagagalangan sa isa't isa. Kasi hindi naman natin maitatago yan. Mahirap po magkaroon ng positive influence sa ating mga anak. Spiritually, kung tayo po ay hindi namumuhay sa kalooban ng Panginoon para sa atin sa marriage. Di ba? Halimbawa, ang hirap naman para sa isang babae na turuan niya ng salita ng Diyos ng kanyang mga anak. Kung nakikita siya ng mga anak niya na walang galang to sa tatay namin. Kung sigawan niya yung tatay ko, ganito, ganyan. Naaway lagi niyan yung tatay ko. Minsan, may sinasabi siyang di maganda. Wag nawa, pero minsan, sinasaktan niya yung tatay ko eh. Nangyayari ba yun? Babae, nananakit. Nangyayari po yun. Hindi naman dahil sa experience ko, sinabi ko lang na nangyayari yun. Pastor pala, kawawa pag-pray natin. Pag-pray natin, gumaling yung reflexes niya, kailag siya. Well, ganun din. Pag bilang isang tatay, paano natin matuturuan ng ating mga anak? Di ba? Sumunod sa Panginoon. Kung nakikita nila na, tatay ko parang hindi niya mahal nanay ko. Alam niyo, yung mga bata na yan, akala yung mga walang muwang, nakikita nila yan. Bakit ko alam? Naging bata din naman ako. Kayo, naging bata din kayo. Nakikita niyo yung mga nangyayari, di ba? Marahil di mo alam sabihin, pero sa puso mo nakalagay yan. Alam mo kung okay si nanay at si tatay o hindi. May iwasan ba na minsan magkasalubong ang nanay at tatay? Minsan di maiwasan yan. Hindi maiwasan yan. Di ba po? Nangyayari po yun eh. Alam niyo mga kapatid, as much as possible, huwag natin yung gawin sa harapan ng mga anak natin. At huwag natin ipaparinig sa kanila, ayusin na, ang ibig ko sabihin, ayusin natin na tayo lang. Kasi yung mga anak natin, tandaan nyo, karaniwan, kung ano po yung kanilang nakikita, pag nagkapamilya sila, malamang gano'n din ang gagawin nila. So kung mangyari po yan, mayroon disagreement kayo, mag-away sa harapan ng mga anak. Pagkapakita yun ng hindi kayo united, hindi nga kayo nag-iwala, hindi rin naman kayo magkasundo. Hindi po talaga maganda talaga yan. Pag-usapan po rin yun sana. Ngayon, pastor, wala na akong magawa, pastor Napataas talaga ang boses ko sa, hindi man kami nasa harapan nila, naririnig nila Ito, gagawin nyo. Ayusin nyo yung mag-asawa. At pag naayos nyo yan, humihi kayo ng tawad sa mga anak nyo.
Sana hindi mahirap sa inyo na humingi kayo ng tawad sa mga anak ninyo. Kasi tayo ba makasalanan pa rin naman mga magulang. At kanino matututo ng pagkapakumbaba ang inyong mga anak kung hindi nila nakikita na yung kanilang mga magulang ay hindi nagsusorry sa kanila pag may maling nagawa. Humingi kayo ng tawad at sabihin nyo, matapos kayo mag-ayos ni mami o ni daddy, sabihin nyo, okay na kami ni mami. Okay na kami. Ganun. Kasi makikita nila na walang perfect na magulang. Pero yung mga magulang ko, inaayos nila. Nagkakamali sila. Mga young people, paano nyo malalaman na kayo ay ready na mag-asawa? Pera-pera lang ba to? Kung marami na akong pera, ready na mag-asawa, di totoo yun. Mahalaga yung pera, syempre, magsimula kayo. Pero hindi lang yun ang konsiderasyon. Marami yung pera, nag-iwalay pa rin sa mag-asawa, di ba? Ito, tignan mo sa sarili mo at pati sa magiging partner mo. Marunong ba kayo mag-ayos kapag hindi kayo ayos? Marunong ba kayong magresolba ng mga pag-aaway at pagkakaiba? Bakit? Kasi papasok ka sa marriage, oo nga, isa kayo, pero yung pagiging isa, hindi naman binubura yung pagiging individual nyo. Nandun pa rin yung pag-iisip nyo, pagkapahalaga nyo, yung mga nakaraan ninyo. Of course, na kailangan baguhin sa biyaya ng Diyos. So darating talaga ang panahon, magkakatampuhan kayo. Kaya okay kukuha ng idea ng marriage, minsan sa mga pelikula, sa mga libro. Kasi minsan puro masaya lang yan di ba? Parang magkakainlaban sila, gano'n, may mga puso na lumilipad, kasama ng mga ibon, tapos yung hangin lumilipad. Akala kasi na minsan ng mga kabataan, wow, lahat ay maayos, wow, I can't wait na pumasok sa relasyon na ganyan. Kasi tingnan mo, ganda-ganda, di ba? Ang saya-saya, parang laging romantic ang relationship. Hindi totoo yun. Meron din mga challenges, meron din hindi pagkakasunduan. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-ayos niyan, huwag ka mag-asawa. Huwag ka mag-asawa. Kasi bakit? Mag-iwalay din kayo. Kung hindi ka marunong mag-iwalay kayo. Sisirain niyo pa ang testimony niyo bilang mga Kristiyano. So, dapat, kung single pa lang tayo, marunong tayong dalawang bagay. Mahirap sabihin. Magsabi ng, I'm sorry, please forgive me. Pangalawa, I forgive you. Kung hindi tayo marunong yan, hindi para sa atin ang pag-asawa. Now, kung ang mga magulang, kasi ang purpose, godly heritage mag-iwan ng makadiyos na lahi. Kung ang mga magulang po ay walang spiritual influence sa mga anak, kahit ano pa ang nabigay natin sa kanila, mission failed. Bigo tayo mga kapatid. Kung ang tingin lang sa atin ng mga anak natin ay napapakain nila kami, napapasyal kami, mag-aral kami, bibigay yung mga gusto namin. Kung hanggang doon lang, at hindi tayo tinitignan ng mga anak natin bilang yan ang nag-akay sa akin sa Panginoon. Nagpe-pray kami sa bahay niya. Yan kinakausap ako niya pag ako'y nagkakamali at pinapalalan ako ng God's Word. Mga kapatid, isang malungkot na bagay, na wala tayong spiritual influence sa ating mga anak. Kita niyo si Lot? Wala siyang influence sa mga anak niya yung nag-asawa. Sinabi sa Bible, darating na, magugunawin na itong lugar na ito. Pinagtatawanan lang siya ng mga son-in-law niya. At hindi rin sumama yung mga anak niya may asawa. Na influence. So, mga kapatid, alam ko bilang mga magulang, ayaw natin na ating mga anak po ay mapahamak. Pero baka nakakalimutan natin mga kapatid na ang goal ng pagiging magulang at therefore ng mag-asawa rin, ay hindi lang i-provide ang mga bagay na para sa katawan nila, kundi para din sa spiritual nila. So, ano ang maging goal nyo bilang mga magulang? Maging spiritual influence sa aming mga anak. And we thank the Lord sa mga Sunday school teachers. Pero, totoo lang,
huwag ninyong iasa sa kanila ang spiritual life ng inyong mga anak. Ano? Kasi kayo talaga ang may pananagutan dyan. Pinaka-pananagutan. Wala tayong masasabi. Sa ating mga Sunday school teachers, mahal nila ang mga anak ninyo. They teach them the Word of God. Pero mano ba naman ang isang oras lang ba kumpara sa inyo na mas mahabang sabay? So be wise. Goal sa pag-aasawa at pagpapamilya, ay makapag-iwan ng makadiyos na lahi. Anong iniiwan mo sa mundo na to ngayon? Bilang isang magulang, ano yung mga iniiwan mo? Well, ang kalooban ng Diyos sa makadiyos na lahi. So bilang parent, speaking sa mga parents dito, mag-pray tayo sa Lord ng karunungan. Pray tayong karunungan. Kasi baka tayo ay maging focus, halimbawa sa pag-aaral nila, o kaya naman sa mga extra-curricular activities nila, papabayaan na natin ang spiritual life ng ating mga anak. Hindi lang tayo tinawag para mag-raise ng mga scholars, mga matatalino, mga gagaling. Tinawag tayo ng Panginoon to raise a godly generation. So balansihin nyo. Hindi ko naman sinabi na pabayaan yung pag-aaral nila, pabayaan ninyo. Balansihin ninyo. Di ba na huwag dumating sa punto na puro pag-aaral na lang ang anak natin, wala na silang panahon sa mga bagay patungkol sa Diyos. Mga magulang, kayo naman yung masusunod dyan eh. Tayo pong masusunod dyan. Huwag kayong mag-alangan na gamitin ang authority nyo bilang mga magulang kahit ikalungkot pa nila para naman sa kabutihan nila yon. Kaya nga po tayo mga magulang, para gabayan po sila. Minsan baligtad ang mga magulang takot sa anak. Bakit natakot kayo sa anak ninyo? Hindi po maganda iyon sapagkat sila po ay inilagay sa inyong pangangalaga. Mga young people, dahil ang goal ng marriage ay mag-iwan ng makadiyos na lahi, manalangin ka para magkaasawa ka ng makadiyos na asawa. Ang hirap kaya di ba? Magkaiba kayo ng layunin. Ikaw gusto mo makadiyos yung mga anak mo, tapos siya hindi. Hindi yun ang kanyang priority. Mahirap talaga magsabong talaga. Sabong, sugal yun. Mag-away talaga. Mag-away kayo talaga dyan. So, hindi pwede talaga unbeliever. Mga kapatid, hindi talaga pwede unbeliever kahit mabait pa yan. Iba ang Diyos niyan. Iba ang pananaw niyan. Iba rin ang idea niyan sa pagpapalaki sa mga anak. So, di ba pag bata ka, in love ka, iniisip mo na, ako basta pangarap ko makapag-iwan ako ng pinakamagandang love story na pwedeng mapakinggan ng mga tao. Gusto ko, pag narinig nila yung love story namin, kikiligin sila. Well, alam nyo, ang purpose ng marriage, hindi lang makapag-iwan ng magandang love story. Makapag-iwan ng godly heritage. Wala naman masama. Di ba? Kung maging example ka sa mga kabataan, pero ang goal mo, makapag-iwan ng godly heritage. At sa mga gustong mag-asawa, paano ka maghahanda? Grow spiritually. Lumako ka sa Panginoon. Bakit? Kasi part ng magiging ministry mo, kung i-bless ka ng Lord ng mga anak, ay turuan silang maging godly. So, dapat ngayon, mag-grow ka sa Panginoon. Di ba? May emotional preparation sa pag-aasawa, may financial preparation, pero meron din dapat spiritual preparation. Na ready ka na to lead yung mga pangasawa mo kung lalaki ka, and ikaw naman to submit sa mga pangasawa mo, and to have a family na ang goal ninyo ay mag-raise tayo, magtindig tayo ng mga makadiyos na mga kabataan para sa susunod na henerasyon. So, wag lang focus sa mga material na preparation, kundi sa spiritual din. Okay? Ngayon, dapat, so isang way para tayo makapag-raise ng godly generation, be faithful to each other. Maging tapat tayo sa isa't isa. Let me just insert this. Mga kapatid, yung pagiging unfaithful, nagsisimula yan sa puso, sa isip. Kapag sa isip mo, nagtaksil ka na, panahon na lang ang pagkakataon ang inihintay, susunod na ang katawan.
Kaya bantayan natin ang ating mga isip. Ano? Huwag ka, yung sinasabi na huwag ka nang tumingin sa iba. Alam naman natin ibig sabihin nun, di ba? Ibig sabihin nun, huwag mong hanapin yung affection, yung pagmamahal. Huwag mong ibaling ang pagmamahal mo sa iba. Mag-ingat tayo, no? Sa mga nakakasalamuhan natin, ano, minsan sa Facebook, baka makita mo yung dati mong boyfriend, dati mong girlfriend, dati mong crush. Ano, may mga ganyan, nahulog sa kasalanan eh. Ano? Mag-ingat tayo mga kapatid, maging tapat tayo sa ating kalooban sa ating asawa. Ano? Kasi bago mangalunya ang katawan, puso muna. Mag-ingat. Bantayan, no? Puso. Huwag tayo makikipagmabutihan sa hindi naman natin asawa. Huwag ka na magpapakyut sa hindi mo naman asawa, di ba? Yung magpapakita ka ng extra na extra na care, no? Pag andyan siya, iba yung salita mo, tigilan nyo yung mga kapatid, hindi po yung kalooban ng Panginoon. So bukod sa pagiging faithful sa isa't isa, ano ba ang nais ng Panginoon sa atin? Para magkaroon ng godly heritage. Well, Deuteronomy 6:4-7. Gulpi sarado na itong talatang ito pag family month, pero okay lang. Deuteronomy 6:4-7, ito yung passage na kasabi sa atin, turuan natin mga anak na mahalin ng Diyos. No? Kung sila ay nakaupo, nakatayo, naglalakad. Pero bago sinabi na turuan natin mga anak na mahalin ng Diyos, meron po munang sinabi ang Panginoon sa mga parents. Sige niyo po, verse number 4. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. No, wala siyang kaparis. Kaya dapat, ang pag-ibig mo sa Kanya, wala rin kaparis. At iibigin mo ang Panginoon sa ganitong paraan ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na kinutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso. At saka mo palang ituturo. Nakuha po nyo? Mahalin mo ang Diyos. Bahagi ng pagmamahal sa Diyos, lagay mo yung salita, pahalagaan mo yung salita niya, and then siya ka magturo. Hindi mo pwedeng pagbalik-balik ta rin yun. Magturo ka muna na hindi mo minamahal ang Diyos. Tuturuan mo sila mahalin ng Diyos, pero ikaw hindi mo mahal ang Diyos. Ang lalabas po nun, tayo po yung nagkukunwari. So, ito po makikita natin, point A. Magsimula, begin by loving God yourself. Gusto mo gamitin ka ng Panginoon para magkaroon ng godly generation? Pag wala ka na, meron titindig na mga may takot sa Diyos at nagmamahal sa Panginoon. Ikaw muna ang maunang umibig sa Panginoon. Mga kapatid, kapag inisip natin na wala naman na-apektuhan sa spiritual life ko, kundi ang sarili ko lang, mali talaga tayo doon, mali tayo. Hindi po tuwid na isip yon. Kasi sinasabi sa atin ng Bible, bago tayo magturo sa ating mga anak, na mahalin ng Diyos at ilagay ang salita ng Diyos sa kanilang puso, tayo po muna ang unang gagawa nito. So, napakasusi talaga para mag-iwan ng godly heritage, godly generation, na tayo po mga magulang ay mamahalin natin ng Panginoon at lalagay ang kanyang salita sa ating mga puso. So, application sa mga parents, no? Seryosohin natin ang ating Christian life. Mga kapatid, huwag na tayo maglalaro-laro sa sanlibutan tapos sa Diyos. Huwag na ganoon. Seryosohin natin ang ating spiritual life. Of course, dahil karapat-dapat ng Diyos. Pero pangalawa, kasi may tungkulin tayo na yung mga anak natin, turuan natin mahalin ng Diyos. Kung tayo po di natin ginagawa, makahirap mga kapatid. Baka imbis na mahalin nila ang Diyos, kapag nakikita nila na iba yung sinasabi ng mga magulang ko sa ginagawa nila, baka lalo silang lumayo sa Diyos. Kasi nagtuturo sa akin mahalin ng Diyos, di naman minamahal ang Panginoon. And again, part ng marriage preparation is loving God. Bago ka ma-inlove sa tao, ma-inlove ka muna sa Diyos. And then sinabi dito, kapag nagawa mo yon, ibigin mo ang Panginoon, lagay mo ang salita niya sa puso mo, sabi sa verse 7, at iyong ituturo. Yan ang ginamit na salita, ng buong sikap, paulit-ulit. Sa iyong mga anak, at iyong sasabihin sa kanilang kapag ikaw ay nakaupo. Kita niyo, sasabihin mo. Kaya pag magulang ka,
Hindi pwede tahimik ka lang. Pag sa bahay ka, tahimik ka lang. Pastor, yun ang aking personality. Magbago ka. Magsalita ka. Hindi naman sabihin na magdaldal ka. Pero, yun ang personality mo, tahimik ka. Pero may responsibility ka magsalita eh. Lord, pagdating mo sa langit, pwede ba? Lord, alam mo naman na introvert ako, Lord. Hindi naman pwede yun. Kailangan overcome mo yun para maturuan mo ang iyong mga anak. Sabi dito, sasabihin sa kanila, kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay dumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So, ito po, discipleship, 24/7. Hindi ito yung anak, maupo ka dyan, tuturuan kita, mag-devotion tayo. Hindi lang ganun. Sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano mapapansin nyo, maraming natural na paraan para gawin to kapag kasama mo ang iyong mga anak. Marami talaga yan. Kapag punta kayo sa grocery, di ba? Minsan, may mga gusto sila, pero hindi naman gusto ng bulsa mo. Anak, tuturuan mo sila. Anak, hindi mo natin bibili niyan. Minsan yung mga bata, namulukot yung mukha pag ganun. Namulukot talaga yung mukha ng mga bata. It's an opportunity to disciple them. Anak, ano man sabi ng Bible? Honor your mother and father. They remind them lovingly. Opportunity. Pag meron silang test, di ba? Mami, kinakabahan ako. Daddy, kinakabahan ako sa test namin. Mahigpit pa naman si Teacher Lance. Sabihin mo, anak, magbabago din yung sila. Hindi. Sabihin mo, anak, mag-pray tayo sa Panginoon. Mag-aral ka mabuti. Tulungan ka ng Panginoon. Opportunity yan eh. Di ba? So, point B. Paano ba to raise a godly heritage, a godly generation? Gamit ang salita ng Diyos, turuan silang mahalin at sundin siya. So, siyempre, huwag niyong kalimutan yung point A, di ba, na tayo maunang umibig sa Diyos at sumunod sa Panginoon. So, alam niyo po ba na kasama sa pagkapalaki sa anak ang salita ng Diyos? Hindi lang textbook sa Pilipino, Math, English, textbook sa buhay, salita ng Diyos. Yung matapat na pagtuturo ng salita ng Diyos sa ating mga anak. Alam niyo po ba mga parents, yan po ay bahagi ng responsibility natin sa Panginoon. Hindi lang po tayo may pananagutan na pakainin sila, kasi anak natin yan eh. Pag-aralin sila, o sila po ay paminsan-minsan naman, bigay yung kanilang mga something that they enjoy, bigyan sila ng tahanan, mga damit. Alam nyo mga kapatid, mga magulang, isa po sa responsibility natin na ito pong batang ito ay makilala ang Diyos at mahalin ang Panginoon. So, ibig sabihin, pumapatak pala na lahat ng magulang, teacher. Lahat ng magulang, teacher. Ikaw ang maestro sa bahay. Pagturo ng God's Word sa iyong mga anak. So, ganito, alam mo naman na kailangan mong pag-aralin, pakainin, bisa ng mga anak mo. At nag-e-effort ka dyan, nagtatrabaho ka. Minsan, hindi lang isang trabaho, di ba? Talagang trabaho ka, ginagawa mo lahat. O sumasideline ka, nagbebenta ka ng ganito, nagbebenta ka ng ganyan. Gumagawa ka ng effort eh. Pero ang tanong po sa atin, mga minamahal na magulang, tayo po ba'y nag-e-effort din para ang mga anak natin makilala ang Panginoon? Tayo po ba'y nag-e-effort din ng kasing sigasig o baka sana higit pa kumpara doon sa pag-e-effort natin, pakainin sila, pag-aralin sila, bihisan sila, nag-e-effort ba tayo na sila po'y turuan ng salita ng Panginoon? Alam nyo, ipaglaban nyo ang inyong family devotions. Paglaban nyo yan. Na-bless kami sa speaker sa conference, si Dr. Eric Newton. Kinikwento niya yung lolo niya. Umutin ako ng session niya sa family devotion. Yung lolo niya, faithful nagtuturo sa kanilang mga anak ng devotion. At nakalimutan ko na kung 6 or 9 ang anak niya, nung lolo niya, na lahat ng iyon, naakay sila through family devotion.
Kasi very natural talaga family devotion, na ma-present mo yung gospel. Alam niyo mga kapatid, alam ko pagod tayo. Sino ba hindi napapagod? Sino bang walang ginagawa? Diskartehan nyo yan. Paglaban nyo yan. Hindi pa, kung may mawawala, hindi yun. Mawala na yung iba. Mawala na yung isang oras ng panonood ng ganito, ng ganyan. Mawala na yung ganito. Wag lang itong family devotions. Kasi ito yung paraan na tinuturo po natin sa kanila ang pananaw sa mundo na ayon sa katotohanan, ayon sa Bible. Alam niyo, maraming bata lumalaki ngayon, ang akala nila, hindi Diyos ang gumawa sa atin. Maraming mga bata lumalaki ngayon, ang tingin nila, galing tayo sa mga unggoy, galing tayo sa proseso tayo ng kalikasan. Bakit? Naturuan ng worldview yun eh. Alam mo, napakaganda ng pagkakataon mo, bago mag-aral yung anak mo, bago pumasok pa sa eskwelahan, natuturuan mo na siya na may Diyos. At tayo nilikha ng Diyos. Akala mo basic kasi matanda na tayo eh. Pero sa bata, napakahalaga pundasyon niyon. Isipin mo, kung hindi maniwala ang anak natin na lahat ng bagay ginawa ng Diyos, ba't ako mananagot dyan? Hindi naman yung gumawa sa akin. Naalala ko si Nathan talaga, nung bata pa siya, naturuan namin, anak, mag-pray tayo kay Jesus. Jesus, Dumating sa time, sabi niya, Daddy, sino ba yung Jesus na yun? Lagi binabanggit. Opportunity. Di ba? Ipaglaban niya yung mga kapatid. Sabi nga ng speaker sa conference, para ka ng katanim ng buto, ng binhi, di ba? Sa puso ng mga anak mo. Kapag kinuha mo lang yung binhi, tinignan mo, parang wala namang magagawa ito. Pero isipin mo, yung binhi na yan, lalago. Magbubunga. So wag mo lang tignan, minsan yung devotion na parang sayang oras namin, tumatumbling sila, habang binabasa ko yung Bible, nagsasaburutan sila. Parang hindi, hindi sulit, pastor eh. Ituloy mo lang yan. Seed. Binhi yan. Tutubo yan. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Huwag mo maliitin ang mga bata. Kaya nilang umunawa. Ipanalangin mo sila. Dito mo, may mapapakilala sa kanila kung sino ang Diyos. Ibigay sa Genesis, kung sino ang Diyos, anong ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Unti-unti lang, syempre, 3 years old, tuturuan mo agad ng lahat. Unti-unti lang. Di ba? Sabi nga doon, iyong tuturuan ng buong sikap. Unti-unti, tuloy-tuloy. At alam nyo, natural opportunity po yan, mga kapatid, para ang mga anak natin maging mga mananampalataya. Nalala ko anak ko si Nathan, nagabasa kami ng isang gabi yun, wala si mami niya nun eh. Kukwentuhan kami tungkol sa Bible. Doon siya nag-profess. Kami anak na si Nathan. Doon sa may higaan namin, nakahiga kami dalawa, hindi naman nakaupo kami dalawa doon. Mga kapatid, God will do something sa may liliit na effort na yan. So, huwag kayong pumayag na hindi matutuloy ito. Minsan may mga nangyayari, pagka naliban kayo, tuloy lang. Ang bilis lang ng panahon, di ba? Ang bilis lang ng panahon. Ang tanong ko sa inyo, kayo ba'y may katiyakan sa puso nyo, yung mga anak nyo ligtas na? Kasi ang bilis lang ng panahon. Okay. Ngayon, yung iba po iniisip na yung pagkakaroon ng mga anak, or moving on to a different topic, pagkakaroon ng mga anak, na yan ay desisyon ng mga magulang yan. To have or to not have children, preference mo yan. Meron ako narinig. Ako gusto ko lang mag-asawa, ayoko magkaroon ng anak. Ayoko yan, nakikita ko yung buhay ng mga, babae nagsabi nito. Yung buhay ng mga nanay na may anak, ayoko ng ganyan. Gusto ko lang mag-asawa, ayoko ng anak. Yung iba naman gusto ng anak, ayaw ng asawa. May mga ganun din. But, sabi ng iba, pag nagkaroon ka ng anak, yung karir mo masisira. At saka magugulong buhay mo, may stress ka dyan. Nakarinig na ba kayo ng ganung pangatwiran? Magiging komplikado ang buhay mo pag may anak ka. Pero ito ang tanong, pinakamalagang tanong,
May sinasabi ba ang Bible tungkol dyan? Kasi kung wala, abala ka. It's up to you. Pero kung meron, bilang Kristiyano at bilang mga worshiper ng Panginoon, kailangan maging mahalaga sa atin sinasabi ng God's Word. So unang-una, naalala niyo po ito mga kapatid, ang purpose ng marriage, siguro naman naalala niyo pa, kanina ko lang sinabi ito. Ang purpose ng marriage, to raise a godly generation. Di ba? Ngayon ganito. Paano mo magagawa yon kung ayaw mong magkaanak? Nakuha niyo po mga kapatid? By implication ito, no? Okay. Ako'y papasok sa marriage. Ano ang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na magtaguy ng maka-Diyos na salin lahi. Okay. O, paano mo gagawin yan? Pero ayoko mag-anak. Paano magagawa yun? Di ba? Unless meron ka medical condition, no? Minsan may mga ganon. Or providentially, hindi niloob ng Diyos, di ba? Pero yung pipiliin mo na mayroon ka naman kapasidad, kayo mag-asawa, pero pipiliin nyo, sasadyain nyo na ayoko mag-anak. Ay mga kapatid, mag-iisipin niyo po ito. Paano niyo magagawa ang naisin ng Panginoon mag-iwan ng maka-Diyos na lahi kung hindi kayo willing na mag-anak? Ngayon, yun yung inference, ano? Pero sa Bible naman, may utos ba na magpakarami? May utos ba na nun? Magpakarami. Meron yun. Sabi sa Genesis 1:28, di ba? Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo magkaroon ng mga anak, at magpakarami. Saan talata sa Bible sinabi na, cancel na yon? Wala nang ganon. Meron ba kayong alam na talata sa Bible na ganon? Wala namang ganon. So, ibig sabihin, nariyan pa rin yan. Ano? At actually, may mga verses sa Bible na binibigyan po ng parangal ang pagkakaroon ng maraming mga supling mga anak. Tingnan niyo po, Psalm 127, tingnan natin po ito. Psalm 127, 3-5. Alam ko may pumapasok sa isip niyo, no? Financial consideration, mamaya. Psalm 127, verses 3-5. Narito, ang mga anak ay pamanang sa Panginoon nagmula. Pamana ng Diyos yan. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Isipin nyo, ang magkaroon ng anak, hindi yan sagabal sa buhay. Hindi yan istorbo pabigat. Yan po ay reward. Galing sa Panginoon. Illustration. Gaya ng palaso, arrows, sa kamay ng mga mandirigma ay ang mga anak sa panahon ng pagkabata. Maligaya ang lalaki na ang kanyang lalagyan ng pana. Ano ba yung pana na tinutukoy dito? Mga anak ay puno ng mga iyon. So, tinataas dito pagkakaroon ng maraming mga anak. Ano? So, lagay mo natin yung point natin. Point C. Aim to have children. Aim to have children. Hilayan na magkaroon ng mga anak. So, gusto mo magtaguyod ng godly heritage, kailangan, para magawa mo yun, magkasundo kayo mag-asawa. Ano? Magkaroon tayo ng anak. Wag natin pigilan itong bagay na ito. Now, we recognize na hindi naman laging kalooban ng Panginoon magkaroon ng anak ang mag-asawa. Di ba? Hindi naman laging ganon. Pero iba na naman yung sinasadya mo na kami, from the very start, hindi namin alam kung may kakayanan kami o wala, basta ayaw namin magkaroon ng anak. Mga kapatid, isipin niyo yung kalooban ng Panginoon. Isipin niyo yung napakagandang oportunidad na ikay gamitin ng Panginoon para pag wala ka na, may naiiwan ka mga tao na may takot sa Diyos. Mga ladies, mahirap naman, hindi ko naman naranasan, pero nakita ko sa asawa ko, mahirap talaga magkaroon ng anak. Yung dadali mo sa sinapupunan mo 9 months. Totoo talaga, isang paa mo na sa hukay talaga dyan. Mahirap talaga yan. Pag lumabas, may mga gastos, responsibilidad, ganun talaga yan. Pero tatanungin niyo yung sarili niyo, anong sinasabi ng Diyos tungkol sa bagay na to? Kasi kung kalooban to ng Diyos, God will provide. He will provide. Ngayon, Pastor, sinabi magpakarami, dapat ba, Pastor, na mag-anak kahit na wala naman sa budget?
Kung ito lang kakayanan, Pastor. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung kung mag-aanak ba ang mag-asawa. Hindi ha. Ang pinag-uusapan natin yung dami. Kasi yung kung mag-aanak ba o hindi, settled na yan sa Bible. Ang pinag-uusapan dito, yung gano'ng karami. Ayan. Well, totoo naman kasama sa konsiderasyon din, di ba? Yung pinansyal. Pero tingnan natin yung sa marriage, ano? Sa marriage, kalooban ng Diyos, usually, nais ng Panginoon mag-asawa mga tao. It's not good for man to be alone. Pero may pagkakataon din, binasa natin, di ba? Sa Bible, na mas makabubuting wag muna mag-asawa dahil sa kalagayan, no? Sitwasyon. So, ibig sabihin, bagamat marriage ay generally God's will ng Panginoon sa mga tao, pero may mga sitwasyon na nasususpend yun, ano? Because of some considerations. Ngayon, ang point dito ay ito. Pagdating sa dami ng anak at sa spacing ng anak, kailangan ng wisdom dyan. Kailangan mo ng wisdom mula sa Panginoon, kung gaano karami at gaano ang spacing ng iyong mga anak. Mayroong mga sitwasyon na marahil na pipigil sa iyo para magkaroon ng napakaraming anak, it may not be wise minsan na sobrang dami, di ba? Health concerns, financial concerns. So, you exercise wisdom. Basta ano man biblical na dami ng anak, wala namang ganun. Iba-iba eh. Iba-iba. So, you pray the Lord for wisdom and consider your capacity. Pero, pagdating sa mag-aanak mo hindi, the Bible is very clear about that. Ang kalooban ng Diyos yan. Ayaw mo ba magkaroon ng kamukha? Diba? Sa totoo lang, Pastor. So, ask the Lord for wisdom. Ngayon, kung sa lahat ng sinabi ko, sa iyo ay, ayoko pa rin mag-anak. Masisira ang figure ko. Sira yung mga plano ko. Well, tanongin mo ang sarili mo, bakit ko ayaw? Am I providentially hindered? Meron bang ginawa ang Diyos sa buhay ko para hindi ko sabihin, hindi ako binigyan ng Diyos ng kaya ng magkaanak? Or baka mamaya, selfish motives lang tayo. Ilang application. Una, hindi po madaling magpalaki ng anak. Huwag yung isipin na, sabi ni Pastor, mukhang madali lang Hindi madali. Pero, pribileyo din naman na gamitin ka ng Panginoon sa buhay ng mga tao na someday mag-i-spend ng eternity either sa impyerno o sa langit. Makikita niyo po rito, ang isang generation na may takot sa Diyos. Halimbawa, ikaw, takot ka sa Diyos. Hindi yan garantiya na yung mga anak mo may takot din sa Diyos. Kasi may responsibility kang turuan sila. Ulitin ko, meron pong mga kilala ko, lumaki sa church, naglingkod sa church, mas matapat pa sa inyo, siguro. Pero tumalikod sa Panginoon, nag-backslide, yung kanilang naging mga anak, di man lang nila alam na ang paraan kung paano maligtas. They don't have anything to do with the things of God. So kung matapat tayo ngayon, praise the Lord. Pero kailangan tayo magturo sa ating mga anak para din sila ay magtapat sa Panginoon. Ang purpose ng raising of godly heritage, isa po ito sa mga reason, kung bakit mag-aasawa tayo. So ganito, minsan nangyayari, may mga hindi pa mag-asawa pero nabubuntis. Nangyari yun. Ano ang ginagawa minsan ng mga magulang? Hindi talaga ako mapayag, Pastor, na hindi niya pakasalan ng anak ko. Because of culture, nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Meron akong anak, wala nang tatay yung anak niya, nakakahiya. Kaya hindi ako mapayag, Pastor, papakasalan. Pero sandali lang. Time out. Ang purpose ng marriage, one of the purposes ng marriage, magtaguyod ng makadiyos na lahi. Kung hindi sapat na dahilan o magandang dahilan,
na dahil lang nagdalang tao, ipapakasal. Kasi baka ang mangyayari niya, mga kapatid, idiligtas mo siya sa pagkapahiya, pero ilalagay mo naman siya sa isang habang buhay na pagtatalo na maaaring mauwi din sa pag-iwalay. At kung hindi mananampalataya, lalo na, no? Paano yung makapagtayo ng mga Diyos na lahi kung hindi mananampalataya? Pastor, mapapahiya yung anak ko. Mga kapatid, I'm saying this with all humility and love for you. Sa Bible, ang pagkapahiya, isa talaga itong resulta ng kasalanan. Si Eva at si Adan, kasala sila na nahiya, shame. No? Una, di sila nahiya na sila hubad, but nandun na yung shame, part ng guilt. Ano? But there's forgiveness in Jesus Christ. Pero mga parents, pag-isipan nyo maigi yan. Pag mangyayari sa inyo yan. Ano? Tapos parehas Christian. Pag-isipan nyo maigi. Itatali nyo ba ang anak nyo sa isang tao na maaaring maging dahilan din para siya ay hindi sila makapagtaguyod ng mga Diyos na pamilya? Magpag-isipan. Meron ako matagal na sa opportunity counsel sa iba't ibang lugar. May mga nakakounselan tayo na mga nagkamali sa bagay na ito. Nag-asawa sila ng unbeliever. Not necessarily na nagkaroon ng pregnancy before. Basta nag-asawa sila unbeliever. At nahirapan sila na magtaguyod ng mga Diyos na lahi. Kasi ang number one na kumukontra, yung kanilang asawa. And andun po ang regret. So mga kapatid, one of the purposes para po tayo po magkaroon ng godly sa marriage is to raise up a godly generation. Let's pray to the Lord na tulungan tayo. May asawa na kayo ngayon? Tulungan kayo ng Panginoon to raise a godly generation. Kung kayo mga single, ask the Lord to help you to be faithful para pag binless ka na ng Panginoon ng ganyan ay meron kang kahandaan, and commit yourself na hindi ka mag-aasawa ng tao na hindi mo naman magiging katuwang sa pagkapalaki sa mga bata sa aral at sa way ng Panginoon. Let's pray. Lord, kayo po ang patuloy na manguna sa mga salitang napakinggan namin, manguna Lord sa heart namin sa pagtugon. I pray Lord na magkaroon kami ng tamang response. Lord, help us. Simula sa pastor na ito Lord hanggang sa bawat pinakabatang mga parent. Lord, mahina kami. Lord, help us. Bless niyo po ang aming time of response. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at tayo po ay mananalangin. Habang tayo nakayot, nakapikit, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Kung tayo po ay naging mga magulang, magpasalamat tayo sa privilege at humingi tayo ng grace. Lahat tayo nag-fail. But by the grace of God, pwede po tayo magtagumpay. Let's pray for the salvation of our children. Maybe kailangan natin gawin is to be committed. Huwag nating ipagpalit ang ating family devotion. This is the time. Or maybe kay kabataan at napalalahanan ka na pag-aasawa, hindi lang pala for the sake na mag-asawa, kundi magtaguyod ng maka-Diyos na lahi. This is the time for you to commit yourself to the Lord. Never ka mag-aasawa na unbeliever. And to commit yourself to the Lord by His grace na ikay mag-grow sa iyong spiritual life by knowing His Word, through regular devotion and prayer and following His will. Isang stanza po ng music and then we will close. Manalangin po tayong lahat.
Panginoon Diyos, pakitulungan po kami, Lord, sa amin pong naisin na sumunod sa iyo. Lord, help us. At bigyan niyo po kami, Lord, ng kapangyarihan upang magawa po ang ang inyong pong kalooban para sa amin at sa family. Patuloy niyo pong gamitin ang mga nahasik na salita sa puso namin, Lord. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Matili po tayo nakatayo.